Hayaan mo na si Cornelia. Alam mo ba, mahiwaga at kakaibang kalamansi niya. Matagal ko na kayong hinahanap. Ay sa wakas, natagpuan ko na rin kayo. Hindi ako natatakot sa'yo. Yun talaga ang misyon ko dito. Ang tapusin ang kasamaan mo! Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Dear Esperanza YouTube channel. Ngayon nga, gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko sa aming lugar. Alam kong marami sa inyo ang mahilig sa sisig o kaya sa karne. E paano naman kung ang karne pala na kinakain nyo ay karne ng aswang? Kakain pa ba kayo? Upang lubos nyong maunawaan ang lahat, ako nga pala si Benito at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Cornelia, ikaw na naman. Parang kahapon lang nandito ka rin at nagbebenta ng kalamansi. Alam nga namang hindi ako bumalik dito. Nagbebenta nga ako, di ba? Tsaka kasi, ikaw lang naman kasi yung marunong gumamit ng kalamansi ko ng tama. Paano mo nasabi? Maraming bumibili sa'yo sa kabilang kanto ng kalamansi mo ah. Bumibili nga sila, oo. Pero hindi nila alam ang sikreto ko. Aba, mukhang may kakaiba kang sikreto ah. Ikaw rin naman, di ba? May sikreto ka sa sisig mo, di ba? Siyempre naman meron. Kailangan ko talagang lagyan ng masarap na ingredients ang sisig ko para mas malasa at mas masarap. Tsaka pampalasa rin ang kalamansi sa sisig na binebenta ko. Kaya nga may kakaibang kalamansi ko eh. Protection to, no? Sa panahon ngayon, dapat may ganun kang protection, no? Teka, protection? Kanino at saan naman? Nung una, akala ko biro lang ang hirit ni Cornelia. Kasi nga, isa lang siyang dayo. Galing siya sa kabilang baryo at nagbebenta dito sa talipapa ng kalamansi. Protection daw. Pero para naman saan? At para kanino? Hindi ko agad pinansin ang sinabi niya. Pero sa totoo lang, ilang araw na akong naiilang sa bagong bukas na bentahan ng karne na pagmamay-ari ni na Aling Beth. Sa tingin ko naman, masarap ang karne nila. Pero nung minsang bumili ako, kakaiba ang lambot niya. Walang litid at walang taba. Parang hindi mo alam kung karne ng baboy ba talaga yon o ibang karne. At higit sa lahat, may amoy na hindi mo maipaliwanag. Mabango, pero nakakakilabot. Simula nang buksan niya yung pwesto, halos kalahati ng suki ko lumipat sa kanya. Hindi ako bitter, pero hindi ko rin matiis na hindi magtaka. Lalo na't gabi-gabi, may nakikita akong anino sa loob ng tindahan niya, kahit sarado na. Si Cornelia. Mula nung unang lumapit sa akin, tuwing hapon, bigla na lang siyang sumusulpot sa pwesto ko. Bitbit ang supot ng kalamansi na kulay dilaw sa labas, pero kulay luntian sa loob. Parang hindi rin ordinaryo ang binibenta niyang kalamansi. Tsaka palaging ako ang kinakausap niya. Hoy, Cornelia, kung may protection ka nga, bakit naman kalamansi? Hindi naman lahat ng protection ang gagaling sa dasal, Benito. Minsan nakukuha din siya sa kalamansi. At bakit kulay dilaw ang balat niyan pero berde sa loob? Mahiwaga ba yung kalamansi yung binibenta mo? Tama ka. Hindi ito basta kalamansi lang. Mahiwaga talaga to. Ayan na, nagsisimula na naman yung pagiging misteryoso mo. Natatakot tuloy ako sa'yo, Cornelia. Benito, seryoso nga ako. Pag pinatakan mo ng kalamansi ko ang karne ni Aling Beth, sigurado akong lalabas ang totoong anyo nito. Lalabas ang totoong anyo? Ano bang sinasabi mo, Cornelia? Ang totoo tungkol sa
binibenta niyang karne. At hindi ka magugustuhan ng mga taong ayaw mabuking ang ginagawa nila. Teka. Parang mas gumulong isip ko dahil sa sinabi mo eh. Para tuloy akong mahihimatay sa'yo. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng mga linyang yon. Pero isang bagay lang ang alam ko. Hindi siya ordinaryong tindera lang ng kalamansi. Ang mga titig niya parang kayang basahin lahat ng iniisip ko. Alam niya kung kailan ako kinakabahan at kung kailan ako nagdududa. At sa bawat pagbitaw niya ng mga salitang yon, parang pinipilit niya akong maniwala na may mali sa paligid namin. Kinagabihan, hindi ko maiwasang sumilip sa pwesto ni Aling Beth. Sarado na ang tindahan niya, pero may liwanag na sumisilip mula sa siwang ng kurtina sa likod. May narinig akong kakaibang tunog, parang kinakatay, pero hindi ko marinig ang pagsigaw ng hayop. Doon ko napagtanto na tama si Cornelia. Hindi lang negosyo ang kalaban ko, kundi si Aling Beth mismo. Kaya kinabukasan, nang puntahan ako ni Cornelia sa pwesto ko, kinausap ko kaagad siya. Cornelia, kung may tinatago si Aling Beth, anong gagawin natin? Hindi tayo. Kasi hindi naman ako kasali. Kundi ikaw lang, Benito. Ako lang? Batay ka, bakit ako lang nasasabak sa gera? Ikaw naman may pakana ng lahat ng to Kasi ikaw lang naman ang mas kilala dito sa talipapa, di ba? Hindi ka naman nila paghihinalaan kung ikaw ang gagalaw, Benito. Pero baka naman kasi delikado yan eh. Parang gusto ko muna magbakasyon sa probinsya ng lola ko. Ay, hindi ka na makakatakas sa ganitong klaseng panganib, Benito. At saka matitiis mo ba ang mga taong maging pagkain ng mga masasamang nilalang? Ang lakas mo namang mang guilt trip, Cornelia. Hindi naman ako bayani. Tatawa ka pa ngayon. Pero kapag nalaman mo kung ano talaga ang binibenta ng karne ni Aling Beth, baka hindi ka na matawa, Benito. Masusuka ka na lang. Bakit kasi pa misteryoso ka pa? Bakit hindi mo na lang sabihin ng lahat, ha? Kahit naman kasi sabihin ko, alam kong hindi ka pa rin maniniwala. Kaya nga mas mabuting kung ikaw mismo ang makakita Napatingin na lang ako sa kanya. Lalo tuloy akong kinabahan. Hindi naman sa duwag ako. Pero kung misteryo ang kalaban, sana naman yung may kasama akong lalaban. Lalo na't galing pa mismo kay Cornelia yung babala. Ang babaeng halos araw-araw ay parang naglalakad sa pagitan ng normal at kakaibang nilalang. Habang nagliligpit ako ng gamit sa sisigan kinagabihan, hindi mawala sa isip ko yung huling sinabi ni Cornelia. Kung hindi niya sasabihin, ako dapat mismo ang makakakita. Pero paano? Paano ako makakapasok sa tindahan ng taong hindi ko naman close? Lalo na kung malakas ang kutob ko na hindi basta karne ng baboy ang ibinebenta niya. At sa ilalim ng usok na niluluto kong sisig, naamoy ko ulit ang halimuyak ng karne ni Aling Beth. Yung bango na may kasamang kilabot. Kaya kinabukasan, muli ko na namang kinausap si Cornelia. Cornelia, anong ibig sabihin nito? Bakit ang ganito tong karne? Sabi ko na nga ba hindi karne ng baboy yan, Benito. Anong... Huwag mo sabihin, karne to ng tao? Magugulat ka pa ba? Ikaw naman ang pumiga ng kalamansi ko sa karne na yan Ay, putya. Parang gusto kong manabon ng kaluluwa na nagbebenta ng karne na to. Paano kung ako ang pagbintangan dito? Anong gagawin ko? Bumili lang naman ako ng karne sa kanila para malaman na totoo. Nako, hindi mangyayari yon. Basta sumunod ka sa akin, Benito. May plano ako. Cornelia, teka. Bumagsak yung matanda, Diyos
Diyos ko naman. Diyos ko! Ano nangyari sa kanya? Halika! Puntahan natin! Parang hindi ko na maintindihan ang nasa paligid ko. Nakatingin lang ako sa karne na kulay ube. Parang may dugo, pero wala naman. Nang biglangang bumagsak yung matandang mamimili sa may bandang dulong pwesto, umalingaw-ngaw ang sigawan. Hindi na ako nakapag-isip. Automatic tumakbo ako para tingnan kung ayos nga lang ba siya. Muntikan pa nga akong madapa kasi sa gitna ng gulo may sumigaw na babae. Na kumain daw ito ng sisig sa karinderya ko bago natumba. Napako ako sa kinatatayuan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga mata ng tao sa paligid parang biglang naging ilaw ng interrogation room na nakatutok lahat sa akin. Amoy na amoy ko pa yung kalamansi sa kamay ko. Naamoy ko na rin ang kapahamakan na papalapit sa akin. Hoy, teka lang. Hindi ko alam kung bakit nangisay siya. Wala akong kinalaman dyan. Ikaw lang binilihan niya ngayong araw eh. Saka kumain siya sa karinderya mo bago siya namili. Oo nga, pero... Ayan na nga bang sinasabi ko Benito. May nilalagay ka bang takaiba sa sisig mo, ha? Anong ako? Baka may kinalaman ka rito, Alimbit. Aba, wala akong kinalaman dyan, ano? Pero dahil ikaw ang nagbebenta at nagluluto ng sisig, responsibilidad mo ang nangyari sa matandang yan, Benito. Hoy, Aling Beth! Huwag mo mabalik na rin ang nangyari, ha? Hoy, Cornelia. Huwag kang mangialam dito. Magbenta ka na lang niyang walang kwenta mong kalamansi. Aba, magdaan-daan ka dyan sa pananalita mo, Mang Lucio. Siya lang ang may alam sa totoong nangyari. Dumidilim ang tingin ko kay Aling Beth. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, sa inis, o dahil naaamoy ko pa rin ang karne niya sa hangin. Amoy na parang kumakapit sa balat ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya na parang may tinatago siya. At habang lahat ng tao abala sa pagbubuhat sa matandang nangingisay, siya nakatingin lang sa akin. Nakangiti ng bahagya. Hindi ko alam kung nangingiti siya para insultuhin ako o ngiti ng pagkapanalo niya. Bumalik ako sa pwesto ko kasama si Cornelia. Malaking problema ang nangyari ngayong araw. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa karinderya ko. Cornelia, ano bang dapat natin gawin ngayon, ha? Ganito. Una, huwag ka munang lalapit si Aling Beth ng mag-isa. Tapos, ano yung pangalawa? Tapos yung pangalawa, huwag mong tatanggapin ng kahit anong karne mula sa kanya. Kahit libre niya pa itong ibigay sa'yo. Sino bang tatanggap? Kahit may libreng soft drinks pa, hindi ko pa rin tatanggapin, no? At pangatlo, kailangan natin hanapin kung saan niya kinukuha yung supply ng mga binibenta niyang karne. Kailangan nating magkaroon ng solidong ebidensya. Magiging detective ba tayo, Cornelia? May costume ba tayong susuotin para hindi tayo makilala? Kuya, ano ka ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Seryosang usapan natin dito, oh. Kung gusto mong mabura ang pangalan mo sa listahan ng mga pinaghihinalaan, kailangan nating malaman ang sikreto nila. Paano kung mapatunayang tao nga yung karne na binibenta niya? Anong gagawin natin, ha? Ako, maghanda ka. Kasi baka ikaw ang sunod niyang gawing produkto, Benito. Kinilabutan ako sa huling sinabi ni Cornelia. Hindi ako madaling takutin, pero iba yung tonong ginamit niya. Parang hindi na to usapang pangkomedya. Lumalapit na ang panganib sa akin. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa talipapa, naisip ko na wala na akong pagpipilian. Kailangan kong patunayan na hindi galing sa sisig ko ang dahilan ng pangingisay ng matandang yon. At higit sa lahat, kailangan kong malaman kung saan talaga galing ang karne ni Aling Beth.
hindi na ito basta kompetisyon lang sa negosyo. Parang larong patintero na ang nangyayari. Buhay ang kapalit kapag mali ang galaw mo. Mang Lucio, sigurado ka bang sisig ko lang ang kinain ng lolang yun? Oo, siya pa nga nagkwento kanina na paborito raw niya ang sisig mo. Hindi ba pwedeng may kinain siya sa ibang bahay? O baka sa inyo siya kumain? Aba, mukhang gusto mo pang gawing tanga mga tao rito ah. At pagbintangan mo pa kami? Hindi ko ganun ang ibig ko sabihin, Aling Bet. Gusto ko lang malinawan sa nangyari dun sa matanda. Benito, kumalma ka lang. Paano ko kakalma? Kung ako ang tinuturo na siyang may kasalanan sa nangyari sa matanda na yun. Eh kung wala kang tinatago, bakit parang defensive ka yata, ha? Natural, kasi hindi ko alam kung bakit ganun na nangyari kay Lola. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng mga tao sa paligid. Sa bawat salita, bawat galaw ko, parang hinuhusgahan nila ako. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung akusasyon o yung pakiramdam na kahit anong paliwanag ko, hindi nila ako pakikinggan. Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Kailangan kong sumugal. Hindi lang para mailigtas ang pangalan ko, kundi para matigil na ang sikretong bumabalot sa talipapa. At sa tabi ko, nakatayo si Cornelia. Hawak pa rin ang mahiwagang kalamansi. Alam kong gusto niya akong maghanda sa gagawin namin. Kaya kinagabihan, nagsagawa na nga kami ng investigasyon. Cornelia, sigurado ka ba rito? Gabi na, baka may sumita sa atin. Mas mabuti nga to kaysa umaga natin gawin eh. Baka makatunog sila. At maglaho na lang ang ebidensya na kailangan natin. Eh kung mahuli tayo ni Aling Bet, baka tayo pang gawin niyang ulam eh. Huwag kang ang OA, Benito. Hindi ka naman madaling yain eh. Wow, salamat sa insulto ah. Ayun na siya oh. Lumalabas na siya sa pwesto niya. Teka, tignan mo, may dala siyang sako. Ay, teka. Oo nga no. At mukhang mabigat yun ah. Baka yan na yung karne. Kung ang laman yan ay karne ng baboy, edi okay lang. Pero kung... Nagtatago kami sa likod ng lumang poste ng kuryente. Habang pinagmamasdan si Aling Beth na naglalakad palayo sa talipapa. Ang liwanag lang na gabay namin ay yung mapurol na ilaw mula sa poste sa dulo ng kalsada. Kaya medyo mahirap makita ang dinaraanan namin. Pero malinaw sa akin na masyado niyang binabantayan yung sako na parang ginto ang laman nun. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na humahalo sa kaba ko. Tahimik ang paligid, maliban sa kaluskos na mga tsinelas niya sa graba. Hindi kami gumawa ng tunog sa bawat hakbang namin kasi isang maling galaw lang, siguradong tapos ang misyon namin ni Cornelia. Cornelia, saan ba siya pupunta, ha? Ano ba? Mukhang papasok siya sa iskinita papunta sa lumang bodega. Sa bandang likod. Bodega? Hindi ba sarado na yun mula pa noong bagyo? Oo nga eh. Yun din ang pinagtataka ko eh. Kakaiba talaga ang kilos niya, Benito. Pwede natago siya. Dapat natin siyang makuhanan ng ebidensya, Cornelia. Kung hindi, ako na naman ang dudumugi ng mga tao. Mag-focus ka muna, Benito. Baka bigla siyang maglaho eh. Di wala rin tayong mapapala. Ayun na siya oh, pumasok na siya sa gate. Ay, naku, tara na. Sundan na natin siya sa loob bago pa sumara. Cornelia, may aso sa loob oh. Baka kumahol yan mamaya eh, mabulilyaso pa yung plano natin. Huwag ka mag-alala, Benito. May dala akong karne para sa mga asong yan. Talagang kinakabahan na ako ng mga panahong yon. Kaya naman, parang gusto ko na lang umuwi at magtago sa ilalim ng mesa ng sisigan ko. Bilib ako kay Cornelia dahil ang tapang-tapang niya.
Habang papalapit kami sa gate, naamoy ko na agad ang matinding amoy ng karne. Pero hindi ito amoy ng niluluto. Sariwang-sariwa pa. Naaamoy ko pa ang dugo. Nakakasuka, pero may parte sa akin na gustong malaman ang pinagmumula nito. Sa gilid ng bodega, may maliit na siwang sa dingding na gawa sa yero. Sumilip kami doon ni Cornelia. At doon, halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Si Aling Beth, nakayuko sa isang mesa. Hinihiwa ang laman. At sigurado ako, hindi yun baboy. Ang balat niya ay kakaiba. Kung hindi ako nagkakamali, pwedeng karni nga yun ng tao. Cornelia, Diyos ko, tao yan. Kaya nga kita dinala dito eh. Para makita mo mismo kung anong klaseng karne yan. Paano kung makita niya tayo dito? Baka isama niya tayo sa kakatay niya. Diyos ko, huwag naman sana. Hindi niya tayo pwedeng makita. Kailangan natin siyang maunahan. Maunahan? Saan? Kunin natin yung laman ng sako niya, Benito. Ako lang bang kukuha nun? Hindi mo ko sasamahan, Cornelia. Oo, kailangan mo yung gawin, Benito. Dahil buhay mo ang nakataya dito, no? At buhay mo rin, Cornelia. Huwag mong kalimutan yun. Ay nako, matagal na akong sanay sa ganitong bagay, Benito. Ikaw, alam kong bago pa lang to sa'yo eh. Pakiramdam ko, bawat segundo sa loob ng bodega ay parang oras sa akin. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang manatili sa amoy at sa tanawin na nasa harapan ko. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Si Cornelia. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Parang kabisado niya na ang lahat, pati galaw ni Aling Beth. Hinila niya ako palayo bago pa kami mapansin ng ginang. Bago kami umalis, tumingin siya sa akin at tumango. At nang gabing yon, alam kong hindi pa tapos ang laban. Hindi lang para sa pangalan ko, kundi para sa buong talipapa. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na muna kukunin ang sako na naglalaman ng karne. Baka may iba pang paraan para makakuha ko noon. Kinabukasan nga, nagpunta sa karinderya ko si Munching, ang kaibigan kong bakla. Munching, hindi ko alam kung matatawa o mainis ako sa nangyayari sa buhay ko eh. Aba, ako nga lang ang kakampi mo at hindi lumayo sa'yo tapos mainis ka pa sa akin. Anong drama ba yan, ha? Hindi naman sa ganun, Munching. Hindi ako naiinis sa'yo, kundi sa sarili ko. Parang lahat ng ginagawa ko, mali eh. Alam ko naman ang nararamdaman mo, Day. Kasi, Day, nakakatakot din ng chismis eh. Mabilis kumalat. Lalo na't kusong sirain ang pagkabuhay mo na sisig. Oo, at ikaw naman, paano mo nalaman na nangyari sa akin? Hindi ka naman mahilig sa chismis. Pakaakala mo lang yon. Pero ang totoo kasi niyan, apo ko ni Lolo Espe, no? Alam ko lahat na nangyari dito sa palengke. Si Lolo ang mas chismoso sa aming dalawa. Munching, nabalita mo na ba yung kakaibang karne na binibenta dito sa palengke, no? Day, kung gaano kabango sa umaga, ganun kabaho pagdating sa gabi. Naiintindihan mo ba ibig kong sabihin? Ang talinhaga mo naman eh. Pero teka, si Cornelia. Ay, isa pa nga pala yan si Cornelia. Pansin ko lang ha, lagi siyang nandito tuwing hapon. At halos isang oras lang ang tinatagal niya. May tinatago kaya siya, Benito? Ano sa tingin mo? Hayaan mo si Cornelia, mabait naman siya eh. Akala ko, wala nang mas ikamamalas pa ang araw ko na yon. Pero pinuntahan ako ng presidente ng palengke at sinuspende niya muna akong magtinda ng ulam. Lalo na ang sisig. Sa pagkakasuspindi ko, para akong biglang nawala ng bahay. Wala na akong pwesto. Wala na akong sisig na ibebenta.
At ang mas masakit, wala na akong suki na kukumustahin tuwing umaga. Kung hindi lang dahil kay Munching, baka mas lalo akong nalugmok nung araw na yon. Si Munching, kahit laging may pakembot at kabog sa bawat lakad, seryoso yan pagdating sa mga bagay na alam niyang totoo. Kaya nung sinabi niya na matagal nang may tinatagong sikreto sa talipapa tungkol sa murang karne, agad ko yung pinaniwalaan. Pero mas lalo akong kinilabutan nung ikinuwento niya na si Cornelia may oras na sinusunod kapag lumalabas tuwing hapon. Parehong oras kada araw. Tapos mawawala rin ng mabilis. Para bang ayaw niyang maabutan ng gabi. O baka naman ayaw niyang magtagal kapag may ibang nagbabantay. O di kaya, baka iniiwasan niya na rin ako. Munching, may connection kaya yung oras ni Cornelia sa karne na binibenta ni Aling Bet? Posible yan, Benito. Kasi kung ako yung tatanungin, parang nagmamatsyag yan si Cornelia kay Aling Bet eh. Para nga siyang spy, hindi ba? Tsaka alam kong gusto lang niya akong tulungan. Ay, hindi siya pwede maging spy, no? Ang mga spy gwapo at hindi nagtitinda ng kalamansi sa talipapa. Hayaan mo na si Cornelia. Alam mo ba, mahiwaga at kakaibang kalamansi niya? Pwede rin, pero mukha siyang taga-probinsya na may misyon dito sa baryo natin. Ano sa tingin mo? Paano kung ang misyon niya ay ibunyag ang baho ni Aling Bet? Eh di makakabalik na ako sa pwesto ko. Oo nga, no? Pero teka nga lang, Benito. Type ka ba ni Cornelia kaya kanya tinutulungan? Anong type ang pinagsasabi mo dyan? Naku, tigilan mo nga ako, Munching. Hoy, Day. Baka naman type mo si Cornelia, ha? Ako ang dapat na unang makakaalam. Hindi ko alam kung matatawa o mahihiya ako sa mga hirit ni Munching. Pero may tama siya. Baka nga may mas malalim na dahilan si Cornelia para palaging lumabas tuwing hapon sa parehong oras. Alam kong gusto niya akong tulungan, kaya tutulungan ko din siya. Hindi ko maalis sa isip ko yung itsura niya habang pinapanood namin si Aling Beth nung gabing sinundan namin ito. Para bang sanay na sanay siya sa ganung gawain na parang alam na niya ang bawat susunod na galaw. At kung may kinalaman siya sa sekreto ng murang karne, baka siya rin ang susi para malinis ang pangalan ko. Pero paano ko siya kakausapin ngayon kung bawal pa akong pumasok sa palengke? Munching, pwede mo ba akong samahan sa tabi ng palengke bukas? Oh, ano naman ang gagawin mo doon? Eh nakasara na nga yung pwesto mo sa palengke. Gusto kong makausap si Cornelia eh. Tay, parang stalker ka na ni Cornelia niya na. Alam mo, nararamdaman ko talaga may gusto ko sa kanya. Wala nga akong gusto sa kanya. Kailangan ko lang talagang mag-imbestiga. Ay sus, Day, pareho lang yon. Nag-iimbestiga ka para makita mo siya, di ba? Ay nako. Ewan ko nga sa'yo, Munching. Ang dami mo namang napapansin. May problema pa nga ako eh. Oo na nga. Pero kung mahuli tayo, iiwan kita at sasabihin kong hindi kita kilala, ha? Wow, ang galing. Ganyan talagang tunay na kaibigan, no? Nang iiwan. Oo, kaibigan tayong dalawa. Pero hindi ibig sabihin na sasama ako sa'yo sa kulungan, no? Mag-isa ka doon. Hindi ako pwedeng pumasok. Pero sapat na ang distansya para makita ko ang mga tao sa loob. At ayun nga, eksakto sa sinabi ni Munching. Dumating si Cornelia 3:00 ng hapon. Dala ang supot ng kalamansi. Dumaan siya sa pwesto ni Aling Beth sandali. Tapos tumuloy sa may dulo para magbenta ng kalamansi. Pero may napansin akong bago sa kanya. Pagkatapos niyang makipag-usap sa isang mamimili, sumulyap siya sa paligid. Parang may hinahanap o kaya may iniiwasan.
At nang magtagpo ang mata namin, bigla siyang umalis. Hindi man lang niya tinapos ang pagbebenta niya. Sa oras na yon, nagtataka ako sa ikinikilos niya. May tinatago talaga si Cornelia sa akin at may kinalaman yon sa misteryong kwento sa talipapa. Isang araw, sinundan ko si Cornelia at tinawag ko siya. Mabuti na lang at nakipag-usap siya sa akin. Cornelia, kung ayaw mong tulungan ako, malalagot ako sa mga tao rito. Tsaka di na ako makakabalik sa pagtitinda ng sisig. Eh, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, Benito. Pero delikado na kasi ito eh. Nagbago na ang isip ko na tulungan ka. Mas delikado kung makulong ako nang wala naman akong ginagawang kasalanan. Sige naman maawa ka sa akin, Cornelia. Alam mo bang pwedeng buhay ang kapalit sa pagtulong ko sa'yo, ha? Kung buhay lang din ang kapalit, mas mabuti na lumaban ako. Kahit pa ako maging kabayaran. Ay, sige. Kung mapilit ka talaga. Pero kailangan mong makita ang totoo, Benito. Totoo? Ano totoo, Cornelia? Mahiwaga itong dala kagaya ng sinabi ko sa'yo. Teka, totoo bang kulay violet tong kalamansi mo? Oo. At hindi basta-basta kalamansi lang yan, Benito. Kakaiba ito kaysa sa mga kalamansing binibenta ko nung una. Anong meron dito, ha? Ito ang makapagpapatunay kung totoong karne ba ang nabili mo o hindi. Pagkatapos niyang sabihin yon, parang biglang lumamig ang hangin sa paligid namin. Doon niya ikinuwento na ang kalamansi niya ay galing sa isang mahiwagang puno sa bundok. Punong tinatambayan ng mga lamang lupa. Katulad ng engkantong hindi pumapatay pero nagbibigay ng babala. Sabi ni Cornelia, ang katas ng kalamansing yon ay parang lie detector ng karne. Kapag violet ang kulay, ibig sabihin, hindi ito normal na karne. Pwedeng galing yon sa tao. At kung pula na parang dugo naman, ibig sabihin galing sa awok. Hindi ko alam kung matatawa ako o manginginig sa takot. Pero nang pisilin niya ang kalamansi sa sisig ko, hindi ito nagpalit ng kulay. Nang ilipat niya sa karne na binili ni Munching kay Aling Beth, mas matingkad pa sa dugo ang lumabas na kulay. Parang biglang sumikip ang dibdib ko dahil sa nalaman. Teka lang, galing sa awok ang karne na binibenta ni na Aling Beth? Oo, Benito. Nilalang na kumakain ng tao, pero kayang mag-anyong hayop o tao. Ang ibig sabihin nito, Tama ang iniisip mo, Benito. Galing sa kanilang karne na ibinibenta ni Aling Beth. at yung sisig ko, hindi nagpalit ng kulay. Ibig sabihin, Hindi ikaw ang may kasalanan nangyari doon sa matandang yon. hindi talagang sisig ko may kasalanan. Salamat naman sa Diyos. Hindi nga, Benito. Pero dahil ikaw ang pinagbibintangan, kailangan mo linisin ang pangalan mo. Ayos! Sa wakas may babal ko na rin ang pwesto ko. Nako, huwag ka muna magsaya, Benito. Dahil pwede ka pa rin maging susunod na biktima. Ramdam ko ang pawis na bumababa sa palad ko kahit malamig ang hangin. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil hindi ako ang may kasalanan sa nangyari sa matanda. O matatakot ako dahil may karne pala ng awok sa tabi ng pwesto ko araw-araw. Lalo akong kinilabutan nang ipaliwanag ni Cornelia na ang awok, kapag gutom, hindi na namimili ng biktima. Bata, matanda, lalaki, babae, o kahit sino. At kung may negosyo ka sa tabi nila, mas mataas ang tsansang madamay ka. Pero mas lalo akong nag-init nang maramdaman kong para akong ginawang panangga ni Aling Beth sa masamang ginagawa niya. Habang ako ang tinuturo ng mga tao, siya pala ang may mabangis na tinatago.
Cornelia, paano natin mapapatunayan na isang awok nga ang karne na binibenta ni na Aling Beth? Hindi natin yan basta-basta mapapatunayan eh. Hindi nakikita ng normal na mga mata ang tunay nilang anyo. May alam ka bang plano, Cornelia? Ganito, kailanganin natin kumuha ng kulay gintong bunga ng puno ng kalamansi, Benito. Anong puno, Cornelia? Ang punong pinanggalingan ng mahiwaga kalamansi. Makakatulong yun sa atin. Akit tayo sa bundok, ganun ba? Hindi, lalangoy tayo papunta sa bundok. Ay, syempre aakyat tayo doon at kailangan natin yung gawin bago pa lumipas ng 3 araw. Bakit 3 araw lang? Ang bilis naman, Cornelia. Ay, kasi sa ika-4, gutom na ang mga awok niyan. Kailangan natin makakuha ng solidong ebidensya para hindi ka pagdudahan pa ng mga tao. Wala na akong nagawa, kundi ang pumayag sa sinabi ni Cornelia. Hindi ako naniniwala sa kwento noon, pero ngayon, para bang ako mismo ang isinusulat sa isang kwento na ayaw ko sanang mangyari. Ang bundok na sinasabi ni Cornelia ay hindi basta naakyat ng ordinaryong tao. May bantay doon at hindi tao ang bantay. Hindi rin hayop, kundi isang lamang lupa. Ang nilalang na tanging may pahintulot na mga engkanto ang pwedeng makadaan doon at doon daw namin makikita ang puno ng kalamansi para mapabagsak si Aling Beth. At sa totoo lang, kahit takot ako, may konting parte sa akin na gustong makita kung gaano kalalim ang mundong hindi ko alam na nag-e-exist pala. Isinama ko si Munching sa pagpunta sa bundok. Sigurado ka na talaga sa gagawin natin, Cornelia? Kung gusto mo mabuhay pa ng matagal, Benito, sumama ka na lang sa akin. Huwag ka na maraming tanong. Ay, Diyos ko. Bakit ba sumasama pa ako sa mga ganito? Alam ko mabait akong kaibigan pero hindi ko na kaya iti. Munching, napag-usapan na natin to, di ba? Tsaka, gusto mo bang mauna sa menu ng awok? Eh di wow, ang bait mo talaga, Benito. Ikaw ang pinakamabait na kaibigan sa buong mundo. Salamat sa papuri mo, ah. Stoy, tumahimik na kayong dalawa, pwede ba? Baka marinig pa kayo ng mga kakaibang nila lang eh. May storbo sila, kayo rin, sige. Ano bang maririnig nila? Away namin ni Benito? Magiging referee ba sila, ha? Hindi ang boses natin ang maririnig nila, kundi ang tibok ng puso mo na parang kulintang. Ano pa? Ayun na, naririnig ko na mga bantay. Habang paakyat kami, ramdam ko na parang kumakapal ang hangin. Yung ilaw galing sa buwan, natatakpan ng mga ulap na para bang sinadya yun. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may nakatingin sa amin mula sa mga puno. Pero nung nilingon ko, wala namang tao. Si Cornelia, sanay na siya sa dinaraanan namin. Hindi siya nahirapang maglakad. Di rin siya nadadapa o kaya hinihingal. Samantalang ako at si Munching parang bagong recruit sa army. Sabi niya, malapit na kami sa unang bantay ng puno ng kalamansi. Hindi ko alam kung anong itsura ng bantay na yon. Pero base sa tono ni Cornelia, mas mabuti na sigurong hindi ko malaman. Baka himatayin pa ako. Malaking problema yon. Cornelia, anong klaseng bantay ba to? Isa silang kalahating tao at kalahating kabayo. Aba, parang ex ko lang, ha? Kung ang kabayo. Munching, hindi tayo nagpunta rito para magbiro. Pero may punto ka rin naman. Mukha nga yung kabayo. Magiging bato kayong dalawa kapag natitigan niya kayo sa mga mata niyo. Diyos ko naman, pipikit na lang ba kami? Huwag lang kami makapagtitigan sa bantay na yun. Eh paano kung gwapo? Baka gustuin ko nila maging bato. Habay Munching, walang gwapo sa mundong tono kapag naging bato ka na.
Hayaan mo na siyang maging bato. Makakasama niya naman yung tikbalang eh. Nang marating namin ang isang maliit na clearing, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang huni ng kuliglig. Malamig ang ihip ng hangin. Doon ko lang napansin ang isang anyo na nakatayo sa gitna. Malaki ang katawan. Ang ulo niya ay parang kabayo. At ang katawan niya parang sa tao. Tinapik ako ni Cornelia at bumulong na wag ko raw siyang titigan. Mahina kong tinanong kung paano kami makakadaan. Pero ngumiti lang siya na parang may plano na hindi ko magugustuhan. Cornelia, anong plano mo? Ganito, ihahagis ko ng kalamansi sa kanya. Kapag lumayo siya, tatakbo tayo. Ay, parang eksena sa pelikula. Ang husay naman ng plano mo, wala na bang iba? Oo, yung pelikulang namamatay yung sidekick. Kaya kung ako sa'yo, tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo. Hoy, wala akong plano maging sidekick at mamatay, no? Sayang ang kagandahan ko, Day. Shh, huwag na nga kayong magtalo pa. O ano, handa na ba kayo? Oo, handa na ako. Ay, Diyos ko, bahala na si Batman. Sana lang di ako madapa. Hindi si Batman, Munching. Kundi bahala na si Kalamansi. Itinapon ni Cornelia ang kalamansi at lumabas ang katas nito sa lupa. Para bang nasunog ang paligid kung saan ito tumama. At yung nilalang sa gitna, umurong. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa galit. Pero kinuha namin ang pagkakataong yon para kumaripas ng takbo. Hindi ko na alam kung saan ko dinadampot ang lakas ko. Basta ang alam ko, hindi ako pwedeng mahuli. Sa likod namin, naririnig ko ang parang pagsirit ng hangin na may halong bulong, mabilis at malamig. At dun ko lang napagtanto kung ganito ang unang bantay, paano pa kaya yung puno mismo? Parang gusto ko na lang makulong kesa mamatay para lang mapuntahan ang puno ng kalamansi. Ilang sandali pa, nakarating na nga kami sa mahiwagang puno. Cornelia, yan na ba yung puno ng kalamansi? Oo, Benito. Uy, teka. Huwag mo nga hawakan yan, ha? Ay, ang ganda naman ng puno na yan. Pwede ko na bang dalhin yan? Munching, pwede bang manahimik ka muna ha? Dapat maging seryoso tayo ngayon. Nako, yan ang puno ng kalamansing pumapatay. Okay, na-turn off na ako bigla. Hindi na siya maganda sa paningin ko. Paano natin kukunin ang kailangan natin? Mag-ingat kayo. May bantay ang punong yan. At hindi siya katulad nung kanina. Ay, nako. Sana naman hindi na tayo tumakbo katulad ng kanina. Nakakapagod eh. Munching, mag-focus ka. Pakinggan mo yung paligid mo. Habang papalapit kami, kitang-kita ko kung bakit tinawag ni Cornelia na delikado ang punong to. Ang mga sanga nito, parang mga kamay na nakaunat. Ang mga hinog nitong bunga, parang kulay ginto. Hindi ito pangkaraniwan. Sa paligid, may nakabantay na mga mababangis na hayop. Pero mas lalo akong kinilabutan nang makita ko ang bantay niya. Isang nilalang na kasing taas ng puno. Ang balat niya parang pinagsamang kahoy at balat ng tao. May mata siya sa dibdib na kumikislap tuwing tumitingin sa amin. Tahimik lang si Cornelia. Pero ramdam ko na kahit siya, kinakabahan. Cornelia, anong klaseng nilalang yan? Yan ang nagbabantay sa puno ng kalamansi. Hindi siya naaawa at lalong hindi siya nagpapahinga. Diyos ko naman, paano natin niya malulusutan kung hindi pala nagpapahinga?
Umuwi na lang tayo, Benito. Natatakot na talaga ako. Totoo na to, promise. Munching, maging matapang ka naman. Magkaibigan tayong dalawa, baka nakakalimutan mo. Ganito, may mga paraan para malusutan natin na nagbabantay sa puno ng kalamansi. Ano yung Cornelia? Hindi ba tayo mapapahamak? Ay, kailangan mo makipag-usap sa kanya, Benito. Teka lang ha, interview ba to? Baka naman kainin ng tagabantay na yan yung kaibigan ko ha? Ipagpapasalamat ko talaga. Joke lang. Paano ko kakausapin ng ganyang nilalang, Cornelia? Hindi niya ako sinagot at itinulak niya ako papalapit sa tagabantay. Parang nanlalambot ang tuhod ko sa paglakad. Pero wala na akong choice. Ang mata sa dibdib ng bantay, tumitig sa akin na parang binabasa ang kaluluwa ko. Hindi siya nagsalita, pero narinig ng utak ko ang boses niya. Mabigat, parang galing sa ilalim ng lupa. Tinanong niya kung bakit ko gustong kumuha ng bunga. At doon ko napagtanto, hindi lang basta prutas ang nakataya dito, kundi kung anong kapalit ang kaya kong ibigay. Gusto ko lang malaman kung sino gumagamit ng karne ng awok. Di kapalit ang hinihingi niya, Benito. Wala akong maibibigay na kapalit kundi ang sarili ko. Hoy, huwag kang OA dyan, Benito ha. Ano ka ba, Yani? Stoy, huwag ka nga maingay. Kapalit ng katotohanan. Iiwan mo ang isang alaala na mahalaga sa'yo. Yan ang sabi ng tagabantay. Ikaw na magdesisyon tungkol sa bagay niyan, Benito. Hinilabutan ako sa sinabi niya. Alaala. Paano kung kunin niya ang alaala ko kay nanay? O yung huling tawanan namin ni Munching sa tindahan. Pero naalala ko rin kung gaano kadelikado ang nangyayari sa talipapa. Kaya tumango ako rito. Biglang lumapit ang bantay at inilagay ang kamay niya sa ulo ko. Parang sinabuyan ng yelo ang utak ko. May narinig akong tawa at isang alaala ang tuluyang nawala sa akin. Hindi ko alam kung anong alaala yon, pero ramdam kong may kulang na sa loob ko. Kinuha niya na ang isa sa mga alaala ko. At pinapakuha na rin niya ako ng bunga ng kalamansi. Basta mo na, Benito, bago pa magbago ang isip niya. Pwede bang damihan mo ni ipagkuha sa bunga para sulit yung pagpunta natin dito? Munching, pwede ba tumahimik ka na lang? Ayan, sige na, bilisan mo na kumuha ng bunga. Parang mabigat ang isang kalamansi lang ah. Mahiwaga nga yan, diba? Kung mahiwaga ang dinibenta ko, mas mahiwaga ang bunga ng kalamansi na yan. Lalo na ang Ito na kulit nga, yung kumukuha na ako. bunga. Ilang sandali pa, bumaba na kami ng bundok na parang may dalang bomba. Ramdam ko ang init at bigat ng kalamansi sa kamay ko. Talagang mahiwaga nga ang kalamansing to. Sana lang talaga matulungan kami nito para mahuli na ang nagbebenta ng karne ng awok. At habang papalayo kami, napansin ko si Cornelia na parang may tinatago sa akin. Parang may gusto siyang sabihin, pero natatakot siyang magsalita. Alam kong hindi pa tapos ang laban namin. Pero alam ko rin na may malalim akong koneksyon sa mga awok. Isang gabi, nagpunta kami sa isang lamay. Namatay ang isa sa kapitbahay namin. Doon namin gagawin ang plano namin para malaman ang sikreto ni Aling Beth. Nakita din namin siya sa lamay. Munching, nakita mo ba yung ginawa ni Aling Beth sa bangkay? Oo, parang binubulungan niya yung patay sa kabaong. Nakakatakot naman siya. Bumubulong siya ng isang ritual. Bakit parang nakita kong umiti yung bangkay kanina? Baka happy siya kasi nakita niya si Aling Beth. BFF yata sila dati eh. Hoy, hindi nakakatuwa ang biro mo, Monching, ah.
Masama ang kutob ko sa kanila. Maaring isang awok si Aling Beth. Ay, may naalala ko noon. Palaging kinukwento ni Lolo yung tungkol sa alamat ng baryong to. Pero akala ko kwentong panakot lang sa amin eh. Sa tingin ko totoo yun. Eh, anong sabi sa alamat? Na may pamilya nagbebenta ng karne ng awok para mangyanggaw. Nagulat ako sa sinabi ni Munching. Natahimik ako at hindi makapagsalita. Nakaupo kami sa gilid ng kabaong, sa ilalim ng ilaw na nangingitim sa dami ng gamo-gamo. Hindi ko alam kung ako lang ba o parang masyadong malamig ang gabi. Tinitingnan ko si Aling Beth at pansin kong bawat hakbang niya papalapit sa kabaong ay tila sinusundan ng hangin. Ang mga kamag-anak na namatay, tahimik lang pero hindi umiiyak. Parang nag-aabang. Mukhang hindi sila nagluluksa kundi may hinihintay. Sa isang sulok, may bisitang matanda na nakatingin lang sa akin mula pa kanina. Pero nang lingunin ko ulit, wala na siya sa pwesto niya. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa katawan. Cornelia, bakit parang ang tagal mo nang kilala ang mga awok? Eh kasi, matagal na silang may utang sa akin. Utang? Ano namang utang yan? Utang sa kalamansi? Utang na buhay, Benito. Anong ibig mong... Mamaya ko na ikukwento sa'yo. Delikado kapag narinig nila ang sasabihin ko eh. So anong plano natin ngayon? Huwag muna tayong gumawa ng eksena dito. Dala na natin ang mahiwagang kalamansi, kaya hindi nila tayo basa-basa malalapitan. Pero kailangan nating makita kung saan nila dinala ang karne. At kung paano nila kinukuha ang mga awok para gawing karne. At paano natin gagawin yun nang hindi nila tayo nararamdaman? Kailangan lang nating lumaban. Hindi na ito oras para magtago tayo. Habang iniisip ko ang sinabi ni Cornelia, kumakabog ang dibdib ko. Buhay ang utang nila. Ibig sabihin, may ginawa ang awok sa kanya. Sa kabilang dulo ng lamay, napansin ko ang isang batang lalaki na lumapit sa kabaong. Nakangiti siya, parang kinakausap ang bangkay. Nang umalis siya, nakita kong may iniwan siyang maliit na supot sa tabi ng labi ng patay. At kahit madilim, alam kong hindi basta candy o pagkain ang laman nun. Cornelia, nakita mo yun? Oo, hindi pagkain yun. Kung hindi isang pain. Pain para naman kanino? Di para sa susunod na magiging biktima nila. Munching, huwag kang lalapit sa kabaong, baka ikaw ang maging biktima. Hoy, ako pa ba? Hindi ko nga masikmurang amoy ng formalin eh, lalapit pa ako sa patay. Kaya nga nandito tayo eh. Para pigilan yung masasama nilang gagawin. Kaya magsihanda kayo. Pero paano kung mahuli tayo? Maghahanda nga tayo, di ba? Kahit na anong mangyari, lalaban tayo. Ganon. Gusto mo kagatin din natin yung mga asong na yan? Nakakatawa sana yung banat ni Munching, pero seryoso si Cornelia at kinakabahan naman ako. Hindi ko alam kung anong mga mangyayari. Pero habang tumatagal, ramdam kong may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Hindi ko alam kung guni-guni lang dahil sa mga kwento ni Munching o totoo talagang sinusubaybayan na kami ng pamilyang awok. At kung totoo nga, baka hindi kami makalabas ng lamay na to ng buhay. Cornelia, anong gagawin mo kung may makakita sa atin? Alam ko kung paano sila madidistract. Kaya nga pwede ba? Huwag ka na magtanong ng tanong. Nakakairita ka na kasi. Tatakbo ba tayo ulit ha? Katulad dun sa bundok? Hindi lang tayo tatakbo. Dahil kailangan din nating makipaglaban. Pero huwag kayo mag-alala. At may dala akong panangga sa kanila. Ano naman yung dala mo, ha? May dala akong pulbos mula sa puno ng kalamansi. Sikreto kong kinuha habang abala ang tagabantay sa pakikipag-usap sa'yo.
Aba, may pa-magic powder ka pala. Saka lagot ka dun sa tagabantay kapag nalaman niya nagnakaw ka ng pulbos sa puno niya. At anong gagawin natin sa pulbos na yan? Isasaboy ba sa kanila? Lalabas ang tunay na anyo ng mga awok kapag nalanghap nila ito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas lalo lang matatakot. Kung totoo ang sinasabi ni Cornelia, ngayong gabi, malalaman na namin kung sino ang awok sa baryo. Pero kapag nangyari yun, siguradong magwawala sila at magkakaroon ng kaguluhan. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa na ba akong makita ang mukha ng awok. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Kung hindi namin gagawin to, baka bukas, marami na ang paglalamayan. Cornelia, ngayon na ba talaga natin to gagawin, ha? May oras pa para umatras, Benito. Kaya kung hindi ka pa handang lumaban, kailangan na nating umalis ngayon din. Kung atras tayo, ibig sabihin tatakbo tayo pa uwi? At iiwan si Aling Bet na magpatuloy sa kanyang masamang ginagawa? Hindi pwede yun. Kaya nga kailangan na nating kumilos bago pa matapos ang lamay. At paano kung may sumugod sa atin? Ako nang bahala, Munching. Basta gawin mo na yung plano mo. Sige, pero kapag nagsimula na, huwag na kayo umatras kahit anong makita nyo. Tumayo si Cornelia. Parang walang pakialam na maraming matang nakatingin sa kanya. Nilapitan niya ang kabaong. Parang isa lang siyang normal na nakikiramay. Pero alam naming tatlo na may dahilan ang pagpunta namin dito. Binuksan niya ang maliit na supot na dala niya. Kinuha niya ang pulbos at dahan-dahang ikinalat sa paligid ng kabaong. Para lang siyang nag-aalay ng insenso. Pero napansin kong may kakaibang amoy. Hindi mabango, hindi mabaho, pero parang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Sa bawat butil na bumabagsak, nararamdaman kong tumitindi ang lamig sa paligid namin. Ilang sandali pa, bumalik na siya sa pwesto namin. Cornelia, nasisimula na ba? Oo, tingnan nyo lang mga mukha nila. Diyos ko, yung balat ni Kuya Poyet biglang nag-iba. At si Aling Bet, yung mata niya, parang naging baboy ramo. Teka lang, naging baboy ramo na sila. Yan ang tunay nilang anyo. Aba kung ganyan pala mukha ko kapag nagpalit ng anyo, hindi na ako magpapalit pa at habang buhay na magiging tao. Cornelia, sa likod mo! Kumanda na kayo para sa laban! Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa sa sinabi ni Munching. Pero wala na akong oras mag-isip. Sa harap ko mismo, unti-unting nagbabago ang mga anyo ng pamilya ni Aling Beth. Mula sa balat na naging kulay itim, ngipin na matutulis, at mata na kumikislap sa dilim. Naging baboy ramo na sila. Mas malaki pa nga sa baboy ramo. May isa sa kanila, isang matandang babae na biglang lumapit kay Cornelia at inatake siya. Pero bago pa man ito makalapit, binuhusan niya ito ng mas maraming pulbos. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Parang pinunit ang lalamunan nito. Ang mga tao sa lamay, nagsigawan. Yung iba, tumakbo palabas. Pero yung mga awok, hindi tumakbo, kundi lumingon sila sa amin. Cornelia, anong gagawin natin ngayon? Wala na tayong oras. Tumakbo na tayo sa likod. Ano? Tatakbo na naman? Kung kaya ko lang yung mga yan, ako na yung tumapos sa kanila. Bilis na, bago pa nila tayo maabutan. Benito, hawakan mo ang pulbos na to. Bilisan mo! Diyos ko, takot na ako. Sigurado ako makukurot ang singit ko nito kapag nalaman ni Lolo SP yung mga pinagkagawa ko.
Tumakbo na lang tayo bago pa tayo gawing sisig. Nagkagulo ang lamay. Ang mga natitirang tao naguunahan palabas. Habang kami ni Munching at Cornelia pilit hinahawi ang mga upuan at mesa para makadaan sa likod. Pero naririnig ko ang mga yabag ng mga awok. Mabilis, mabigat, at parang lumilindol sa lupa. Hawak ko ang pulbos at ramdam ko ang init nito sa palad ko. Parang may sariling buhay. Hindi ko alam kung makakaligtas kami ngayong gabi. At sana nga lang, hindi kami masali sa menu bukas. Nasa bahay na kami nang may dumating na hindi namin inaasahang bisita. Lolo Espe, pasok ko kayo. Anong ginagawa niyo dito sa ganitong oras? Delikado ako kapag gabi. Sana ay pinagpabukas niyo na lang ang pagpunta rito. Apo, kailangan kitang makausap. Kailangan ko sabihin sa iyo ang totoo bago ka pahimatayin kapag nakita mo nagbago ng anyo si Bunching. Sabi ko na nga ba may dalang chismis si Lolo na mas malupit pa sa radyo. Magandang gabi ho, Lolo. Cornelia, siya pala si Lolo Espe. Kapitbahay namin at lolo ni Munching. Ang ganda mo naman, Iha. Ikinagagalak kitang makilala. Mga apo, nandito ako para sabihin sa inyo na awok kami ni Munching. Gulat kayo, ano? Di nyo kami naamoy. Ano? Lolo, kayo rin ay mga aswang? Oo, apo. Pero hindi lahat ng awok masama. May mga gaya namin ni Munching na ayaw sa gulo at mas gusto ng tahimik na buhay. Kaya po pala. Kakaibang nararamdaman kong aura sa inyo. Hindi tulad ng mga nakita namin sa lamay. Aura agad? Baka naman amoy lang yan ni Lolo. Di ka ho kasi nalidigulo. Lokong bata to, manimik ka nga. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Lolo SP. Parang unti-unti kong nakikita ang ibang mukha ng mundo. Isang mundo na hindi puro halimaw ang nasa dilim, kundi mga nilalang na gusto ring mabuhay ng tahimik. Pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, may malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Lolo, naramdaman niyo ho ba yun? Humanda kayo, may paparating. Ay, naku. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang kilala ko ang enerhiyang yun. Enerhiya? Akala ko kuryente lang may ganon. Sa tingin ko may lihim kang tinatago, Cornelia eh. Matagal ko na kayong hinahanap. Ay sa wakas, natagpuan ko na rin kayo. Hoy Lola, sino ka ba, ha? Siya si Kuwada, isang awok na mangkukulam. Kuwada, huwag mong itatama yung mga batang to. Aba. Akala ko matagal ka ng patay, Espe. Pero, nandito ka pala. Nagtuturo sa apo mo ng kabutihan. Nakakahiya sa lahi natin ang ginagawa mo. At alam mo bang, marami silang kasalanan sa akin, ha? Cornelia, gagamitin ko ng kalamansi na kinuha natin sa bundok. Huwag muna. Gagamitin natin yan sa tamang paraan. Siya ang ina ni Aling Beth at pinuno ng mga awok. Lumabas mula sa anino ang isang matandang babae na nakaitim na saya. Ang mga mata niya parang butas sa dilim na sumisip-sip ng liwanag. Sa bawat hakbang niya, parang kumukupas ang kulay sa paligid. At sa kabila ng takot ko, naramdaman kong mas lalong uminit sa palad ko ang pulbos at ang mga kalamansing dala ko. Ang tapang nyo!
Ikaw, Esper, kailangan mo ba talaga kaming kalabanin, ha? Kami ang kauri mo, kaya dapat sa amin ka pumanig. Hindi ko kauri ang mga pumapatay ng inosenteng tao. Ano ba gusto niyo sa amin, ha? Sinira na nga ng anak niyo ang negosyo ko. Gusto ko lang ng kapayapaan. Pero kapayapaan sa paraang ako ang magdidikta. At kayo, mga sagabal sa plano namin. Hindi kami papayag na patuloy kayong pumatay ng mga awok para lang gawin niyo karne at makapangyanggaw. Oo nga naman, ang daming gulay dyan, ba't di na lang kayo mag-insaladang talong ha? Saka marami ka rin ng hayop, may baboy, kambing at baka naman. Yun na lang sana binenta nyo. Makulit ka rin, ano? Pero tignan natin kung matutuwa ka pa mamaya. Sinabi ko na sa inyo, gagawin namin katulad namin ang mga tao. At ako ang mamumuno sa inyo. Guada, umalis ka na bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Lolo, baka kailangan na natin gawin yung plano ni Cornelia. Tumingin si Cornelia sa akin. Tapos, tiningnan niya ang basket kung nasaan nakalagay ang kalamansi. Mas pinalakas niya ito gamit ang dasal at pulbos na galing sa punong binabantayan ng mga diwata. Ang sabi niya, ang katas nito, kapag naihalo sa pagkain ng awok, sisirain ang anyo nila hanggang sa matunaw. Benito, simulan na natin. Sige, hawakan mo to. Ako nang maghahanda ng karne. Uy, teka lang, kaninong karne yan ha? Baka karne ng awok yan, Diyos ko, ayong kainin ng kauri ko. Manok to, baliw ka talaga. Hindi tayo pumapatay ng tao ng mabubuting awok. Bilisan nyo at baka dumami pa ang mga kasama niya mamaya. Ano to? Ipagluluto niyo ako, ha? Papatayin niyo na ba ako? Kung makakaya niyo. Oo! Ipagluluto ka namin ng isang masarap na sisig. Lolo, pakibantayan si Lola Guada. Kami na ho ang bahala dito. Tignan niyo ang gagawin namin. Magluluto kami ng espesyal na pagkain para lang sa'yo, Lola Guada. Sa gitna ng tensyon, nagluto kami ni Cornelia ng sisig. Pero hindi ito basta sisig lang dahil nilagyan namin ng katas ng kalamansi mula sa mahiwagang puno ng kalamansi. Hinaluan ng pulbos na parang kumikislap kapag natatamaan ng apoy. Habang hinahalo ko ang karne, naaamoy ko ang kakaibang amoy na kumakalat sa paligid. Cornelia, handa ka na ba? Oo! Ilagay mo na sa plato ang sisig. Guada, kumain ka. Subukan mo lang ang sisig na yan. Akala niyo'y mapapakain niyo ako niyan. Ha? Diyan kayo nagkakamali. Alam niyo, nagfi-feeling pa rin kayo kahit malapit na kayong matay, Chi. Kaya sige na ho, kumain na kayo. Hindi ko yan kakainin. Kung titikman mo yan, sasama na kami sa'yo, Guada. At ikaw lang ang susundin namin. Talaga? Totoo yung sinasabi mo, ha, Espe? Sasama ka na sa amin at gagawa ka na rin ng masama? Oo, Guada. Patunayan mo muna na gagawin mo ang lahat. Mapabalik mo lang kami sa lahi natin. O sige, isang tikim lang ang gagawin ko. Okay, sige ho. Sabihin niyo sa amin ang lasa, ha? Feeling ko kasi lasang karama yan eh. May isa pang lasa yan. Lasa ng hustisya. Anong ginawa ninyo sa akin? Cornelia, bilis! Kumuha ka pa ng mga kalamansi. Baka bumalik yung dalawang kasama niya. Nakahanda na ng mga kalamansi sa mesa. Pero Benito, naririnig mo ba yun? Yun na nga sinasabi ko eh, para may humahampas ng pito sa labas.
Hindi pinto yun. Naririnig ko na ang mabibigat nilang yabag. Nararamdaman ko rin ho ang galit nila, Lolo Espe. Mukhang nalaman na nila ang nangyayari kay Lola Guada. Paano kung mas marami sila? Kakayanan ba natin silang talunin? Abay, di marami tayong kalamansi dito. Ibigay natin lahat sa kanila. Gawin natin silang sisig na awok. Kumanta na kayo. Isang hampas na lang. Pakatuluyan na bumigay ang pinto natin. Siya nga pala. Kaya hindi tinatablan ng kalamansi sina Lolo Espe at Munching. Kahit na nga ba mga awak din sila. Kasi nararamdaman ng kalamansi na may mabubuti silang puso. Mabuti naman kung ganun. Cornelia, hawakan mo itong kutsilyo. Munching, bitpitin mo yung isang supot ng kalamansi. Okay, handang-handa na akong lumaban. Benito! Lumabas ka riyan kung ayaw mong gibayin ko ang bahay mo! Wala na kayong ligtas ngayon. Ipaghihiganti namin ang ginawa niyo kay Nanay Guada. Ipaghihiganti? Eh di ba nga kayo tong una ng biktima ng mga inosenteng tao at awok? Kuya Aling Beth, bumalik ka na nga lang sa lungga mo bago ka pa tuluyang mapayat dito. Cornelia, ang mas mabuti pa, huwag ka magsalita kung ayaw mong mapunit yung bibig mo. Abay, punitin nyo na lang ho yung pagmumukha mo. Mas makikinabang pa ang lahat. Hindi niyo alam kung sinong binabangganin niyo! Mapatayin ko kayong lahat! Ang nangyari sa nanay mo, karma niya yon sa dami niya ginawang kasalanan. Kayo naman ang susunod na mawawala sa mundong to. Tara na, kung gusto nyo lumaban, huwag na kayong dada ng dada dyan. Sumugod na kayo. Sige, kayo lumapit sa kamatayan niyo. Cornelia, sa kaliwa mo! Nakita ko na! Eto sa'yo! Lolo Espe, hawakan niyo ho to. Iikot ako sa likod ni Mang Lucio. Gamitin mo ang buo mong lakas, Munching. Galingan mo, anak. Ako na bahala sa harap. Mang Lucio, humanda ka sa akin. Ano tong katas na to? Espesyal na katas yan, Mang Lucio. Galing sa punong hindi mo pwedeng lapitan. Kahit sa panaginip mo. Lucio, umatras ka muna! Mukhang malakas ang kalamansing ginagamit nila! Atras kayo? Abay, mas maganda sana kung pasulong ang gawin nyo para sabay-sabay na kayong mamatay. Cornelia, ibigay mo sa akin ang natitirang pulbos, bilis! Eto! Saluhin mo! Hindi pa tapos to, Benito. Babalikan namin kayo at tuloy ang papatayin. Oo, hindi pa tapos ang laban natin hanggat hindi pa kayo bumabagsak. Cornelia! Ikaw ang nagdala ng kalamansi na yan sa baryong ito. Kaya magbabayad ang dayong tulad mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Yun talaga ang misyon ko dito. Ang tapusin ang kasamaan mo. Tama na ang satsat. Ano, lalaban pa ba kayo o atras na muna kayo, ha? Handang-handa pa naman ako makapaglaban ngayon. Munching, sugurin nyo na sila. Sabay-sabay tayong sumugod sa mga halimaw niyan. Sabay kaming sumugod ni Cornelia, hawak ang kutsilyo at isang kalamansi. Sinabuyan ko ng pulbos si Mang Lucio. At sa pagdikit nito sa balat niya, umusok at umalingasawang amoy na parang nabulok na karne. Si Cornelia naman, piniga ang kalamansi sa ulo ni Aling Beth na halos mapasigaw sa sakit. Sa isang iglap, napaatras sila, nanginginig at halos mawalan ng lakas. Pero sa kabila ng sugat na natamo nila, nagawa pa nilang tumakbo palayo. Hindi na namin sila sinundan dahil alam naming malaki ang naging pinsala nila. Hayaan muna natin silang makatakas. Sugutan naman sila eh. Ay, oo nga eh. Gusto ko munang magpahinga. At napagod ako sa pakikipaglaban. Sige, pero sigurado ako babalikan nila tayo. At pag bumalik sila,
dapat mas handa na tayo. Hindi tayo pwede magpatalo. Oo naman ho, Lolo. Sa susunod, hindi na natin sila hayaang makatakas pa. Tama ka. Sa susunod, tatapusin na natin sila. Dapat na nating ihanda ang mahiwagang kalamansi para gamitin sa kanila. Oo, pati mantika. Hindi pwedeng kulang sa rekado. Kailangan din natin ng lakas ng loob, mga apo. Yan ang pinakamatinding sangkap para matalo niyo ang mga masasamang awok na yun. Cornelia, sigurado ka ba dito? Pag ginawa natin to, hindi na tayo dapat umatras. Ayos nga sa akin ang walang atrasan kaysa magpanggap tayong walang alam sa nangyayari. Aba, huwag niyo ko isama sa drama niyo Pero oo, game ako. Anak ng tinapa, kalamansi test sa harap ng mga tao. Mukhang ayos din yan para malaman nila ang katotohanan. Yun nga ang punto ko, Lolo. Para matapos ang kasinungalingan ng mga awok na yun. Tingnan mo yung mga namimili Hindi nila alam na hindi karne ng baboy ang binibili nila. Baka magwala sila kapag nalaman ng totoo. Baka tayo naman ang malagot. Mas gugustuhin ko magwala sila sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sakayin ako sa iyo, apo. Pero kapag may lumaban, nasa likod niyo lang ako at handang makipaglaban anumang mangyari. Hawak ko ang basket ng kalamansi. Ramdam ko ang bigat. Hindi lang ng bunga, kundi ng desisyon na ginawa namin. Sa gitna ng talipapa, pinapalibutan kami ng mga mamimili at tinderong walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang init ng araw ay parang dumagdag sa tensyon. Ang plano, papatakan namin ng katas ng kalamansi ang karne ng baboy at karne ng awok na galing sa panindang binibenta. Simple, pero delikado. Alam naming malalaman agad ni na Aling Beth at Mang Lucio ang gagawin namin. O sige, simulan na natin. Mang Cardo, dito ho kayo. Eto, tingnan niyo yung papatakan kong karne. Tingnan niyo mabuti. Nakikita niyo ba ang kaibahan ng dalawang karne? Ang karne ng totoong baboy ay hindi nagbago ng patakan ng kalamansi. Samantalang itong karne galing sa paninda ni Aling Beth. Naging matingkad na kulay pula at nagbago ng anyo. Tignan niyo mabuti. O ano? Naniniwala na ba kayo kay Benito? Hindi siya o ang sisig niya ang dahilan ng pangingisay ng matanda at ng iba pang nakabili ng sisig niya, kundi ang karning binili niyo kay Aling Beth. Natapos na rin sa wakas ang kalamansi test na isinagawa namin. Papaalis na sana kami nang may marinig kaming malakas na sigaw. Kasunod nito, amoy ng nasusunog na kahoy at plastik. Lumingon ako at nakita ko ang apoy. Hindi lang basta apoy. May mga anino sa likod nito na kilalang kilala ko. Nasa unahan si Aling Beth. May hawak na bote ng gasolina. At si Mang Lucio may dalang kahoy na may nagliliyab na basahan sa dulo. Walang hiya kayo! Nilalaso ninyo ang isip ng mga tao! Ngayon, susunugin ko lahat ng pinaghirapan nyo. Mga taga-baryo, umalis na kayo dito, bilisan nyo na! Munjay, sa kaliwa! Sinusunog nila yung mga tindahan! Hoy, Mang Lucio! Halika't maglaban tayong dalawa ngayon. Hindi ka na makakatakas pa. Benito, tumakbo ka na. Kami na bahala sa mag-asawang awok na to. Kaya-kaya namin sila. Hindi! Hindi ko kayo iiwan. Laban ko rin to, Lolo. O sige na! Labanan na natin sila! Nagkagulo ang buong palengke. May mga tumatakbo, may nadapa, at may nanatiling nakatitig dahil sa takot. Ang apoy kumalat sa mga bubong na pawid. Tumalon si Munching sa harap ni Mang Lucio. Hawak ang dalawang kalamansi at parang bola na ipinatak sa mukha nito. Umusok agad ang balat ni Mang Lucio. Pero sa halip na umatras,
Sinugod niya ito. Si Aling Beth naman ay ibinabato ang apoy sa bawat tindahan na madaanan niya. Parang gusto nilang burahin ang buong baryo. Cornelia, dali mo yung mga tao sa ligtas na lugar. Hindi ko kayang iwan ka rito mag-isa, Benito. Ako nang bahala kay Mang Lucio. Benito, huwag ka lumapit sa kanya. Si Aling Beth ang harapin mo. Cornelia, bilisan mo na. Ilikas mo na yung mga tao. Ikaw, Moncheng, isa kang traitor. Pinapahiya mo ang lahi natin. Mas okay na magtaksil kaysa sumama sa impyerno na pupuntahan nyo, no? Lucio! Tapusin mo na ang mga yan! Ako nang bahala kay Benito! Matagal na akong galit sa kanya! Subukan mo akong talunin, Aling Beth. Benito, huwag ka magpapatalo sa kanya. Ramdam ko ang init ng apoy sa gilid ko habang sinusubukan akong harangan ni Aling Beth. Piniga ko ang kalamansi at binuga ang katas sa hangin papunta sa mukha niya. Sumigaw siya na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Sa kabilang banda, si Moncheng at Mang Lucio ay nagpapalitan ng suntok. Hampasan ng kamao na may kasamang kalmot at kagat. Kitang-kita ko ang dugo sa labi ni Moncheng. Pero hindi siya umatras. Sa halip, lalo lang siyang naging mabangis. Moncheng, matras ka. Delikado na lagay mo. Hindi, Benito. Ako dapat humarang sa kanya. Hindi ako aatras kahit na masira ang beauty ko. Benito, tumutulong na yung ibang namimili at may-ari ng pwesto para apulayin ang apoy. Hindi niyo ako mapipigilan. Magiging awok kayong lahat. Mapipigilan kita. Kahit kaluluwa ko pa maging kapalit. Lucio! Umalis na muna tayo! Huwag niyo silang patakasin. Ito na ang kanila magiging katapusan. Benito, baka mamatay si Moncheng. Ayaw kong mawala ng apo. At doon ko nakita ang isang malakas na suntok mula kay Moncheng na tumama sa sentido ni Mang Lucio. Dahilan para matumba ito sa gitna ng nasusunog na tarp. Ngunit bago pa namin siya mahawakan, tinulungan ito ni Aling Beth at naglaho silang parang usok at tinangay ng hangin. Sa wakas, wala na rin sila. Naiwan kaming lahat, hinihingal at pawisan. Patuloy na nilalamon ng apoy ang paligid. Sa wakas, tuluyan na ring naglaho ang mag-asawa. Nilamon sila ng katas ng kaalaman. Tiningnan ko si Moncheng at mabilis ko siyang nilapitan dahil sugatan siya at halos himatayin. Kailangan ko na siyang gamutin. Pagkatapos kong gamutin ang kaibigan ko, sinunod ko namang gamutin si Cornelia. Huwag kang kikilos, Cornelia. Mas lalong sasakit yung paso mo. Ayos lang ako, Benito. Mas malala pa ang pinagdaanan ko dati. Maliit lang to, no? Hindi. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang tamaan ka ng apoy kanina. Alam ko. Ramdam ko sa bawat galaw mo. Hindi naman ako bata eh. Ang mahalaga ay nailigtas natin sila. Aba, nag-i-emote na kayo agad? Hindi pa nga ako nakapagpahinga na maayos, oh. Tumahimik ka na, Moncheng. Hayaan mo sila mag-usap na dalawa. Ikaw talaga iipal pa sa love life na kaibigan mo. Cornelia, may gusto ka bang sabihin? Kanina pa parang may laman yung titig mo sa akin eh. May dapat ka talagang malaman tungkol sa akin, Benito. Sabihin mo na lang sa akin. Hindi naman kita huhusgahan eh. Nakaupo kami sa gilid ng lumang kubo habang pinapahiran ko ng langis at dahon ang braso ni Cornelia. Tahimik lang ang paligid. Wala nang ingay sa palengke. Wala na ring takot ng sunog o sigaw ng awok. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabagal niyang paghinga at ang tibok ng puso ko na parang gusto nang tumalon palabas sa dibdib ko. Kita ko sa mga mata niya na hindi ito simpleng kwento lang.
Benito, hindi ako isang tao. Ha? Anong ibig mo sabihin? Aba, alam ko na yan. Wala kang hikaw sa tenga kaya malamang alien ka. Ano ba, Monching? Seryoso ako, no? Isa akong tagapangalaga ng puno ng kalamansi. Isa akong diwata. Isa kang diwata? Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa'yo. Isa ka palang diwata. Dati, nakatira ako sa kagubatan ng mga diwata. Pero, sinira yun ng mga awok. Pinasabog nila ang lupa, sinunog ang mga puno, at pinatay ang mga kasamahan ko. Kaya ka napunta rito? Oo, ipinatapon ako sa mundo ng mga tao. At ibinili nila sa akin na kapag natalo ang mga awok, makakabalik na ako sa amin. Bigla akong natigilan sa paglagay ng gamot sa sugat niya. Parang mas tumindi ang bigat ng bawat salita niya. Naalala ko lahat ng nangyari. Ang bawat laban, ang bawat patak ng kalamansi na ginamit naming panlaban. Lahat pala yun, konektado sa kanya. Hindi lang pala siya basta kasama. Siya pala ang mismong dahilan kung bakit kami nagkaroon ng lakas laban sa mga awok. Ibig sabihin, pwede ka nang bumalik sa inyo kasi natapos na ang kasamaan ng mga awok? Oo, dapat yun ang gawin ko Pero Pero anong pumipigil sa'yo, Cornelia? may nararamdaman ako sa iyo, Benito. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gusto kong dito na lang kasama mo. Ninyo. Gutom lang yan, Day. Hindi, Monching. Totoo talaga itong nararamdaman ko. Huwag mo nang pasahin si Benito kung hindi mo kaya manatili dito, Cornelia. Mananatili ho ako rito, Lolo Espe. Dahil sa pagmamahal ko kay Benito. Sa mundo ng mga diwata, bawal yun. Pero tatanggapin ko ang magiging kaparusahan ko. Cornelia, Aba, parang teleserye naman yung love story nyo. Ay, naku, sana ako rin. Kaya nga maging lalaki ka na. Nako, yan ang hindi mangyari, Lolo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Masaya ako kasi minahal ako ng isang diwata. O malungkot kasi ibig sabihin nito, baka pilitin siyang bumalik sa mundo niya. Kita ko sa kanya yung halong ginhawa at sakit. Parang may kuryente sa pagitan namin na hindi pwedeng baliwalain. Ang mga kamay niya, kahit may paso, pinisil ang kamay ko na parang nagpapatibay sa sinabi niya. alam mo, Cornelia, kahit bumalik ka sa mundo mo, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ayoko namang maparusahan ka dahil lang gusto mo manatili dito sa mundo namin. Kaya nga mahirap ang gagawin kong desisyon May utang din naman na buhay ang mga awok sa amin. Utang na buhay? Oo, ang mga awok. May utang ng mga buhay sa kagubatan namin. Bawat kalamansi na pumapatay sa kanila, galing sa punong ninakawan nila ng buhay. Kaya pala parang may sumpa sa balat nila kapag natamaan ng katas ng kalamansi. Ibig sabihin, ang laban natin, hindi lang para sa atin. Dahil kasama na ang mga inosenteng awok na kinitil ang buhay. Oo, Lolo Espe. Pero ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang umalis dito. Siguro, may dahilan kung bakit hindi ka pa sinusundo ng mga kasama mong diwata. Sa sandaling yun, parang nawala lahat ng ingay sa paligid. Tanging init ng hapon at malamig na hangin ang dumampi sa balat namin. Tumingin siya sa akin, parang may kasamang paalam, pero may halong pag-asa. Alam kong oras na para maghanda ulit. Dahil kahit natalo na sina Aling Beth at Mang Lucio, hindi ibig sabihin, tapos na ang lahat. Pero ngayong alam ko na ang totoo tungkol kay Cornelia. Mas determinado akong ipaglaban siya. Kahit saan pa siya galing,
kahit kanino pa siya nakatali, mapapasa akin pa rin siya. At hindi na nga bumalik pa si Cornelia sa mundo nila at nanatili siya sa tabi ko. Samantalang si Munching naman ay nagtatrabaho na sa karinderya ko. Siya ang tagahugas ko. Munching, bilisan mo maghugas dyan. May parating na naman tayong customers, oh. Oo na, boss. Pero gusto ko ng promotion, ha? Hindi habang boy, tagahugas na lang ako ng pinggan dito. Ano akala mo sa beauty ko, tinatago? Promotion? Kahapon lang binasag mo yung 3 plato natin eh. Bawas na yun sa sahod mo ah. Hoy, subukan mo lang, Benito. Tsaka sinusubukan ko lang kung durable nga yung mga plato mo. Kompleto pa rin ang kaaway mo. Talo ka na sa laban na po. O Cornelia, yung bagong batch ng sisig, ready na ba? Ready na. Fresh kalamansi galing sa puno ko. Kaya siguradong walang lusot ang karne ng aswang dito. Aba, legal na ngayon ng kalamansi powers mo, ha? Pero pinahirapan mo pa kami umakyat ng bundok. Kailangan niyo naman talagang maghirap, no? At ngayon, wala nang awok na haharang sa ating karinderya. Ilang buwan matapos ang huling laban namin, iba na ang hangin sa lugar. Ang amoy ngayon, puro sizzling sisig at kalamansi na kumakagat sa ilong ng bawat mamimili. Ang dating karinderya ni Benito, pinalitan namin ng bagong pangalan. At ngayon nga, Sisig Kalamansi House na ito. At oo, kami ang tanging sisigan na may panlaban sa kadiliman gamit ang aming mahiwagang kalamansi. Napatingin si Cornelia sa akin. Yung tingin na parang nagsasabi na kahit saan pa siya galing, dito na ang tahanan niya. Pinili niyang maging tao, kapalit ng lahat ng kaalaman na iniwan niya sa kagubatan. Pero alam kong kahit wala na ang kapangyarihan niya, mas malakas naman siya ngayon dahil may dahilan na siyang lumaban at may pamilya na siyang uuwian. Alam mo, Cornelia, hindi lang ito sisigan para sa akin. Alam ko, Benito. Ito na yung panibagong laban natin. Pero ito, kakaiba. Dahil babalik-balikan ang sarap ng sisig. Tsaka dito panalo palagi ang sisigan natin. Panalong panalo talaga. Kahapon, nilibre mo lahat ng awok na tropa mo na. Lolo naman, binuking mo naman ako eh. Basta magkasama tayo, walang tatalo sa atin. Lagi niyo yung tatandaan. Magkakasama tayo. At pamilya tayong lahat. Sige na nga, balik na ako sa paghugas bago magalit yung pangit kong boss. Ang gwapo ko kaya. Nagkatawanan kaming lahat. Halatang nakatingin ako sa paligid, napangiti ako. Ngayon nga, nagluluto ako ng sizzling sa kawali. Naririnig ko ang tawanan ng mga suki. Naaamoy ko ang bango ng kalamansi sa hangin. Alam kong tapos na ang kadiliman. Isang pamilya kami, isang tahanan, at isang sisigan na walang kapantay. Sa huli, ito pala ang tunay na panalo. Makalipas pa ang ilang buwan, nagpakasal na rin kami ni Cornelia. Siyempre, may basbas na mga diwata. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Sana may natutunan kayo sa ibinahagi kong karanasan sa inyo. Muli, ako si Benito at ito ang aking kwento.